Romans chapter 10 verses 14 to 17. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? And as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. But not all Israelites accepted the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Gospel Call. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay, it is our task to share the Gospel. Ito po ay tumutukoy sa responsibility po nating mga mananampalataya na ipamahayag yung mabuting balita o yung Gospel, yung Ebanghelyo. At nga po, kagaya nga po ng sinabi ni Jesus Christ sa kanyang Great Commission na teach every nation and baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And ay nga, yun yung nasa Great Commission na iatas ng ating Panginoong Kristo sa atin na mga mananampalataya. Dito po malinaw na sinasabi na kailangan munang may magbahagi bago makinig o makarinig yung isang tao. Tungkulin po natin na magsalita, magbahagi at mamuhay ng may patotoo sa Ebanghelyo upang marinig po ito ng iba. Tayo po yung maging living testimony para sa others to believe in. Kasi kagaya po na sinabi sa ating word of the day o verse of the day na paano nila malalaman kung ano magsasabi sa kanila at paano magsasabi sa kanila kung walang mag-preach. At ayun po yung responsibility natin as a believer o as mananampalataya. Hindi po natin hawak kung tatanggapin nila ito o hindi. Yun po ay nasa ating Panginoon Diyos na yung ating Panginoon Diyos na po yung bahala na kumatok sa mga puso nila na tanggapin siya. Tayo lang po yung magtatanim ng seed o ng buto at ang ating Panginoon Diyos na po yung magpapalago. Nasa tao na po yun kung tatanggapin nila o hindi, because every human has a free will. Hawak po natin kung ano yung magbabahagi tayo o kung magbabahagi tayo o mananahimik na lamang. Though nasa kanila kung tatanggapin nila ito o hindi. Syempre as a believer, as a mananampalataya, responsibilidad para natin na mag-share ng gospel sa ating mga kapwa. Ibig sabihin po, tayo po yung instrumento, hindi po yung pinagmumulan ng pananampalataya ng ibang tao, ng kapwa natin tao. We become messengers, not miracle workers, because that is the word, that is the work of our God. That is His job to our fellow human being. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay, it is God's task to convert the people. Kagaya pa na sinabi ko kanina na ang ating Panginoon Diyos na po yung bahala sa pagpapalago ng buto na itinanim natin sa ating mga kapwa o yung pag-share natin ng gospel sa kanila. Bagamat tayo po yung ginagamit natin Panginoon Diyos bilang instrumento para may parating po yung gospel o yung ebanghelyo, tanging ang Diyos lamang po yung makapagbago ng puso ng isang tao. Nasa kanila na po ito, sa kanilang free will kung tatanggapin nila ito o hindi. Pero kahit marinig po ng isang tao yung ebanghelyo, kung hindi po sila kikilos o kung hindi kikilos yung banal na spirito sa puso nila, kung papanitilihin nilang matigas o bato yung kanilang mga puso para sa Holy Spirit, ay mananatili lang po yun sa kalaman, magiging knowledge lang at hindi mauwi sa tunay na pagbabagong buhay o pagbabagong loob o pagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. Mananatili lang po itong knowledge, not wisdom. And as a Christian, we should know the difference of those two words. Conversion is not just a change of opinion, it's a transformation of the heart. And that's something only God can do, not human. Tayo po ay trabaho lang natin ay mag-share at mag-share at mag-share ng gospel, magtanim ng binhi. At ang ating Panginoon Diyos na po ang bahala sa pagpapalago. Kaya hindi po natin kailangan pilitin yung sino man, sapagkat yung kapangyarihan po ng pagbabagong buhay ay hindi nanggagaling
sa tao, kundi ayun po ay trabaho o nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa mga katarungan ni Pastor Russell Ocampo ay, it is love that shatters the heart of stone. Ito naman po ay tumutukoy sa paraan kung paano po nabubuksan yung matitigas na puso ng ating mga kapwa na pinag-share natin ng magandang balita o ng gospel. Maraming tao po kasi yung kapwa nating tao yung sarado yung isipan at yung damdamin o yung kanilang mga puso sa Word of God o sa ating Panginoon Diyos po mismo dahil sa sugat, sa galit, o especially sa pride, no? Kasi hindi nila matanggap na mali sila, nagkamali sila at nagkasala sila, kaya hindi nila matanggap sa kanilang mga puso yung Word of God. Pero yung tunay po na pag-ibig, yung uri po ng pag-ibig na pinakita natin Panginoon Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, which is the agape love, yung kaya pong bumasag ng pusong bato. Kahit ano po katigas yung puso mo, kayang-kayang palambutan yan ng ating Panginoong Diyos. Kahit nga po ako dati, and na-realize ko po yan first hand, na dati sarado yung puso ko about sa Word of God, about sa katotohanan mula sa ating Panginoong Diyos. Pero dahil sa kanyang gawa o dahil sa kanyang pagmamahal, napalambot niya po yung puso ko. Hindi po arguments, hindi debates, hindi away, kundi malasakit po at kabutihan, lalo na yung sakripisyo. Doon po lalambot yung puso nating mga mananampalataya o ng mga kapwa natin tao na nagmamatigas ng puso, kahit na kinakatok na ng Espiritu Santo yung kanilang mga puso at isipan. Yung pag-ibig po ng ating Panginoon Diyos, kapag napakita po sa atin o pag mas na-appreciate natin sa salita at sa gawa, ay parang liwanag na pumapasok po sa madilim nating mga puso. Kapag nakita po ng isang taong makasalanan na siya po ay minamahal ng ating Panginoon Diyos sa kabila po ng lahat, doon po nagsisimulang magbago yung kanyang puso. Kagaya pa ng sinabi ni Pastor Russell Ocampo kanina na kapag sa pag-share ng gospel, dapat hindi lang about reminding o hindi mo lang nire-remind sa kanila yung magandang balita ng ating Panginoon Diyos. Kasi alam na nila yun, some of them are aware that their salvation God is offering to them. They just don't know how to observe it o kung paano ito i-observe sa mga puso nila, sa kanilang mga puso at isipan. Kailangan ng itanim. Kailangan mo nang itanim ito sa kanila para nila absorb ito through time. Kaya kapag nakita po ng isang tao yung makasalanan na tayo po yung minamahal natin Panginoon Diyos, ay kapag natanim mo na po sa kanila yung binhi o yung gospel na yun, ay yung Diyos na po yung bahala na mag-work sa kanilang mga buhay. Hindi po mananatiling matigas yung mga puso nila kapag mas nalaman nila, pag mas na-appreciate nila yung sacrifices and love na ginawa sa atin ng ating Panginoon Diyos dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya the love of Christ is what melts resistance and awakens faith. Kailangan po, maraming salamat and God bless. Amen.